May buntag mga igsoon. Og happy Sabbath. So nindot kaayo ang mensahe sa awit na atong nabatian mula sa atong igsoon. Ang kadto nga kanta nagpangutana sa matag usa kanato. Unsay giingon sa kanta? Andam ba kita sa pag-atubang sa Ginoo? Nagtuman ka ba sa iyang kabubuton? Nagtuman ka ba sa iyang kasuguan? Andam ka na ba sa pag-atubang sa atong buhi nga Dios? Kana nga pangutana mga igsoon, kita ra gyud ang makatubag ana. Kung andam na ba kita na muatubang sa Ginoo karon mga igsoon. So niini nga adlaw nga igpapahulay, nalipay ko tungod kay nahatagan ko og kahigayunan na makapag-share sa inyo niini nga kabuntagon. So atong pagpamalandungan ang pulong sa Ginoo. Ang atong tun-an karon mga igsoon kanang giingon diri na prerequisite that we learn to take order. Sa inyong tan-aw mga igsoon, gaunsa ka importante nga mo take or maka-learn ta og order. Ang order mga igsoon, bisan asa ka mo adto, kinahanglan gyud na mo take ka og order. Sa panimalay, sa eskwelahan, asa pa, sa trabaho o sa church. Kinahanglan gyud na mo take ka ana o maka-learn ka kung unsaon masunod ang order mga igsoon. Bisan sa kalsada, nagay rules and regulation. Oo, kung dili nimo matuman ang rules and regulation, unsa man ang mahitabo? Ha? Diha magsugod ang gubot, diha magsugod ang disgrasya. Bisan asa, kinahanglan maka-learn ta. So karon buntaga mga igsoon, muhatag ko sa inyo og pipila ka mga example na makaplagan sa balaan nga kasulatan. So diri mga igsoon, kay balota na dito sa langit, God is the God of order. Everything connected with heaven is His perfect order. Pareha sa balay, naamanay order, no? Na may mga assignment, ikaw magdungag, ikaw maghugas, ikaw manlaba, ikaw manlimpyo. Order. Kung di gani masunod ang order, sa may mahitabo. Ang akong tatay kani adto bunal. Di gani ka mudungag, di gani ka manlaba, di ka manlimpyo, mangahoy. Bunal ang solusyon sa akong tatay. Karon, sa Biblia, atong mabasa diha sa Pinadayag 22:18. Unsa man ang mensahe na makuha nato dire? Ingon dire, ako nagapamatuod sa tanan nga magapatalinghog sa mga pulong nga tagna niining basahuna. Kung kinsa ang magadugang ining mga butanga, pagadugangan sa Dios ang mga hampa kaniya nga nahasulat niining basahuna. Dili ka magdugang, no? Kung mudugang ta, dugangan gihapon sa Ginoong hampak. 19. Ug kung kinsa ang magakuha sa mga pulong sa basahon niining tagda, pagakuhaon sa Dios ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi. Duha ka mga punto na atong masabtan dire. Una, dili ka magadugang sa pulong sa propesiya. Ikaduha, dili nimo kuhaan ang pulong sa propesiya. Kay kung dugangan ang hampak. Kay kung kuhaon gihapon ang pangalan nato didto sa basahon sa langit. So kung makadugang ka o makakuha ka, parehas sa gihapon, unsa man, maluwas o dili? Dili maluwas. So mauna siya kaimportante na may balota unsaon na makasunod ta o dili ta makakuha, dili ta makaiban. Okay. Diri ta sa halamanan sa Eden.
Sa panahon nila Adan, na ay sugo ang Ginoo, na siya'y order. Ang order niya, ingon siya, makakaon mo sa tanang matang sa mga kahoy sa halamanan. Oo. Ayaw lang mo diha sa in the midst of the garden. Na ay usa ka punong kahoy diha na dili na pwede kanon. Ang bunga diha dili ka nimo pwedeng kaunon kay kung imong kaunon mamatay ka jud. Surely die. Maura na ang sugo sa Ginoo. Surely die. Di gyud ka mo kaon, daghan din to. Kung atong basahon dito, perting ninduta sa mga prutas nadto. Lamig yung kaayo kanon. Kadtong dili pa kaon, prutas gihapon to. Prutas gihapon. Mo to mga igsoon. Karon, kay gitudlo man to sa Ginoo. Gihuwam ni Eva kana nga pulong. Dili man kang iba. Gihuwam niya na. So kita muhuwam rata sa pulong sa Ginoo. So, unsa ang diferensya sa pulong sa Ginoo ug sa pulong sa tao? Sumala sa giingon sa ni Brother Pilayo sa Psalms 33 1 to 5. Ang kalibutan na create pinaagi sa iyang pulong. Pag moingon ganyan Ginoo magkaroon og mga kahoy, magkakahoy ba? So pinaagi sa pulong sa Ginoo mahimo. No? Pag moingon siya na bangon Lazaro, buhi dahil si Lazaro. Pero pag ang tao musulti, mubuhat pa. Kinahanglan pa niya yung iyang isulti, iya pang buhaton. Ang Ginoo pag musulti siya mabuhat na. Sumuna siya. Karon sa panahon na nakipag-usap si Eva, ingon si Satan, dili ba di ay kamo makakaon sa prutas sa halamanan? Ang tubag ni Eva mao ni, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa halamanan. Apan sa bunga sa kahoy nga naa sa tiliwala sa halamanan, miingon ang Dios. Kinsay miingon? Gigamit ni Eva ang mga pulong sa Ginoo. Ingon siya, ingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Ang pangutana, mao ba na ang words of God? Ha? Unsa man ang words of God? Ang pulong sa Ginoo mauna siya sa Genesis chapter 2:16 at 17. Naamoy na matikdan sa words na gigamit sa Ginoo o words na ginamit ni Eva? Naamoy na matikdan? Ingon dire, sa adlaw nga mukaon kaniini, mamatay ka gyud. Pero sa word ni Eva mauni, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Unsa ang kalainan sa word sa Ginoo o word ni Eva? Parehas o naay diferensya? Ha? Tanaw na to. Tanaw na to ha. Kung basahon na to sa English, mauni. But of the tree of the knowledge and good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ang gigamit na word sa Ginoo, surely die. Pero pag abot sa paghuwam ni Eva sa word sa Ginoo, mao na yung gingon ni Eva. But of the tree of the knowledge which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall he touch it, lest ye die. Unsa ang pagkakaiba sa pulong ni Eva o sa pulong sa Ginoo? Walay surely die. Unsa man ang bot pasabot anang less? Sa Tagalog version, tingali. Baka. Pero ang word sa Ginoo, surely. Unsa pa ang inyong namatikdan sa word ni Eva? Walay gisulti ang Ginoo na bisan sa paghikap. Wala gyud siya gisulti. Wa siya gisulti. Pero kang Eva, ingon siya bisan sa paghikap ni ini. Touch it. Lest ye die. Walay ipulong ang Ginoo nga gisulti ning ana.
Ang gisulti sa Ginoo, surely die. Dili lest she die. So mauna siya ang pinaka makasalanang ginawa ng tao mula doon sa utos ng Diyos. Hindi pa kumain si Eva. Wala pa siya mikaon sa prutas. Tanaw na to sa spirit of prophecy. Muna ang giingon sa spirit of prophecy. Gisulat ni sa atong propetesa na pinaagi sa pagdugang sa pulong si Eva, ang tao misulod sa pagkakasala. Ingon dire. Eve had overstated the words of God's command. He had said to Adam and Eve, "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." In Eve's controversy with the serpent, she added a clause. Unsa may iyang gidugang? Neither shall he touch it, lest ye die. Nakita ninyo ang gisulat sa atong propetesa, kung gion sa pagsulod sa sala, pinaagi sa pagdugang sa pulong sa Ginoo. Wala pa na siya mikaon. Wala pa mikaon si Eva. Wala pa mikaon si Adan. Hinsulod na ang sala sa halamanan sa Eden. Sa unsa man, paagi, napildi, dili man gud mapakaon si Eva ug si Adan kay balo man siya na bawal ginto. Sa unsa niyang pamaagi na makasala ang tao? Pinaagi sa pulong. Kanang imong basahon sa Christ Object Lesson, the power of speech is a talent that should be diligently cultivated. Alam ni Satan na dili niya mapakaon ang tao, ana, kundi pildihon kaniya pinaagi sa power of speech. Sa bitik-bitik ba? So diri na bitik karon. Ingon man si Eva na touch it. Ingon ang Ginoo. Dili ka magdugang ngano di ay na dako mang sala na magdugang ka o mag-iban. Ingon na sa Biblia. Gisugo na sa Ginoo na dili ka magdugang sa mga pulong nga gisugo ko kaninyo ni pagkunhuran ninyo. Kay kung ano man kung mudugang ta, kung ikaw badlumon, ikaplagan, naunsa man. Bakakod, muna yung giingon sa karon. Unsa may gibuhat sa kaaway? The tempter plucked the fruit and passed it to Eve. Ingon siya, tanawa karon. Ingon ka, mamatay bisan sa pag-touch ana. Di lang kayo makitaan. Wa man lagi ko namatay, akong gigunitan. So iyang gipasa kang Eva at diha-diha na deceive si Eva. Ano man, iya mang gidugangan. Klaro man na, mabasa niya sa spirit of prophecy. Mabasa gihapon ni siya sa story of redemption. Story of redemption. Ingon dire, this statement of Eve gave him advantage and he plucked the fruit and placed it in her hand and used her own words. Gigamit sa kaaway ang iyang kaugalingon nga pulong. Ingon siya, you see, no harm comes to you from touching the fruit. Tanawa. Ingon ang Diyos, na bisan sa paggunit, mamatay. Wala man lagi ka mamatay. Gigunitan na nako, gigunitan na nimo, wa ka mamatay. But niya pasabot ang Ginoo, bakakon. So, nana ang doubt. No? Nanay doubt. At si Eva, iyang gikaon, dayon, o wala siya ingon si Satan, wala ka ba mahibalo na di gyud ka mamatay? Mabuka ang imong mga mata, o makaila ka kung unsa ang maayo og dautan, o mahisama ka sa Dios. Kita ka na nga, pwede ba mahisama ka sa Dios? As God, na ang Ginoo omnipotent, omniscient, omnipresent. Ang creator hindi pwede maging creator. Di ba? Dili man ta mahimong Dios. So mauna siya ang pagtintal sa kaaway, pagsulod sa sala. No? Okay, dirita.
Nganong dili man ipakaon ang kadtong forbidden tree? Nganong dili man to ipakaon? Unsa man day, naa di ay lason didto? Naa di ay hilo? Ingon sa Truth About Angel 56 paragraph 2, there was nothing poisonous in the fruit of the tree of knowledge itself. Wala gyud. Walay makahilo dito. Nganong naaman sa in the midst of the garden? Nganong naamay puno, na may puno dito na dili ka pwede. Kadto nga puno, sabi dito, the tree had been placed in the garden to test their loyalty to God. Test to. Test. O ingon pa diri sa Story of Redemption 24, this tree was especially designed of God to be the pledge of their obedience, faith, and love to Him. Wala na ito gidesign para kanon. Gidesign to para sa naay pledge of their obedience. Oo. Dili sa pagkaon ang pagkasala, kundi sa paglabag, sana sa Bisaya, pagsupak. Pagsupak. Dili man ta makasala kay yung Ginoo na muagi sa diri, igawas sa gihapon. Unsa mga makasala? Kanang kasulti na ta og dautan, makasulti na ta. So, mga igsoon, diri ta. Karon ang atong una nga mga ginikanan na hulog pinagi sa pagpapakasala. Pag-abot sa second Adan, si Kristo, sumala sa 1 Korinto 15, si Kristo ang ikaduhang Adan. Nabasa na ninyo? Nabasa no? So karon, si Kristo, ingon diri, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, na ang tanan, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, gihigugma sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Unsa kanindot ning topic sa gugma? Perting ninduta. Kinsay musupak ani? Wala. Bisan unsang reliyon, basta gugma ang pagdiskutan, walay musupak. Sa punto, gihigugma sa Dios ang Israel. Wala yung gihigugma sa Dios ang Seventh-day Adventist. Wala. Gihigugma sa Dios ang tibuok. Walay gipili. Bisan manganganta sa videoke. Bisan manginginom. Bisan unsa. Gihigugma gihapon sa Ginoo. Karon dili man nato sila higugmaon kay sawa man. So, gihimo na sa Ginoo na makasindro ang atong hunahuna sa atong pagtuon. So karon, kadtong human kuan ang Ginoo, human Ginoong Hesukristo tintala asa siya. Tuwa siya nagpuasa, nagfasting siya for 40 days and 40 nights. Karon, si Satan mo attempt og tintal sa iya. Unsa may gingon dito? Kay balo naman ta. Ingon kung anak ka sa Dios, ingon siya, lukso, di ba? Kung anak ka gyud sa Dios, gi-challenge ba? Challenge na. Kung anak ka sa Dios, ang bato himuang tinapay. Unsa may ingon sa Ginoo? It is written, nakasulat usab, na dili nimo tintalon ang Ginoo na imong Dios. Karon, si Satan nagmigamit og teksto. Unsa nga teksto iyang gigamit? Ang Psalms 91 verse 11. Gigamit na ni Satan. Ingon si Satan, nakabutang sa Biblia. He shall give his angel charge concerning thee. Tapos nabasa na, gikot na ni Satan sa Psalms 91:11. Tanawa ha, ang kaaway mo gamit gihapon og it is written. Pero unsay diferensya kung mugamit ang kaaway og it is written? Unsa may diferensya? Si Eva iyang gidugangan, pero kining si Satan iyang ibanan. Tanawa. Kung ato ning basahon kini sa Spirit of Prophecy, ako ni siyang gipangita. Mabasa ni siya sa Desire of Ages. Mabasa na siya sa Desire of Ages 125 paragraph 3. Ingon diri. When Satan quoted the promise, he shall give his angel charge over thee, he omitted the words. Unsa ibot pasabot sa omitted?
gikuhaan niya ang mga pulong. Unsa man ang iyang gikuha? To keep thee in all thy ways. Gaon sa kaimportante kana nga word, importante kayo. Oo. Naingon dito na to keep thee in all thy ways, sa tanan na mga lakaw, bisan asa ka, ampingan ka sa Ginoo, magauban ang Ginoo. So muna iyang gitanggal. Hinggamit to si Satan sa Matthew 4 verse 6, og it is written, pero ang gihimo niya, iyang gitanggalan. Kikita ninyo? Iyang gitanggalan, gikuhaan niya. Dili kumpleto. Unsa may ingon sa Ginoo? Matthew 5, 17, 18. Unsa may ingon niya? Napo sa Lucas 7, o 7 o 6, ingon siya, masayon pa madali ang langit ug ang yuta. Walay sayluan sa akong pulong, hangtod matuman ang tanan. Ni kudlit, ni tulpok, dili ka magaiban ni ana. Di ba? Kay kung iba na nimo, malahi naman ang pulong. Malahi naman ang pagka-interpret. Mao na siya ka-importante mga igsuon, na naay Bible na spirit of prophecy. So, si Eva iyang gidugangan, si Satan iyang giibanan. Okay. So, ingon diri, those who try to interpret the word diri sa Biblia, bisan kinsa nga mo try na mag-interpret sa word sa Ginoo according to their own ideas. Iya ba ko galingon ideas ba? Who read it accordance with their opinion. Nang sa kaugalingon na nato nga mga opinion, will never see the truth and will die their sins. Dili yun. Ngano man ang pagkasulat sa Biblia? Ang pagsulat sa Biblia, thus saith the Lord. Thus saith the Lord, yun ang ilang gamiton. Para sila Isaias, mao kini ang pulong ni Hiuba. Mao kini ang pulong ni Hiuba. Puro gina siya. Wala gyud nay dagdag bawas. Mao ra gyud kung unsa ang ilang makita sa vision, mao ra gyud nay isang sulat. So muna siya, as did Adam and Eve. Terrible. Napag yung mga teksto ani na terrible sin talaga ang gigamit. Fatal sin ang gigamit ng mga word. Kung imo i-search sa dictionary yung fatal o yung terrible sin, dili day basta-basta. Dili basta-basta na mga sayop na gigamit. So mao gihapon na sabi rito, error of falsehood and deception. Kanang word na falsehood at deception na gihimo nila Adan niadto nga panahon. Pagkaon lang, pagsulti lang na sobra, terrible na para sa Ginoo. Una siya mga igsoon. Mabasa na siya sa our Father's Care. Okay, dirita, humanata kang iba. Dirita sa asawa ni Lot, sa panahon ni Lot. Gisulat gihapon ni Kanus ama nasulat ay ang kasaysayan ni Lot. Dugay na panahon. Pero kung imong tan-awon sa New Testament, naara gihapon ang word na remember Lot's wife. Nganong ipa-remember man sa ato? Kanina sa atong lesson si Lot, si Abraham, di ba? Pero kini hinumdumi ang asawa ni Lot. Unsa man ni asawa ni Lot? Nasulat ni sa New Testament, mga igsoon. Nasulat siya. Unsa may buot pasabot sa Ginoo na kinahanglan mahinumduman na gihapon nato sama sa Sabat. Unsa man di ang gihimo sa asawa ni Lot na nag-ingon man ang New Testament na hinumdumi ang asawa ni Lot. Unsa may gibuhat sa asawa ni Lot? Dito sa halamanan sa Eden, katong gingon sa Ginoo, ayaw mo kaon ni ini usara, ayaw mo kaon. Unsa man na siya, lisod or sayon? Sa mga masinugtanon, sa mga matinumanon, sayon ra kayo.
Pero kanang wala maanad sa pagsunod, unsa man na? Perting lisuda. Diri sa panahon ni Lot, usara gyud ang sugo sa anghel. Kay balo mo kung anong gisugo sa anghel? Unsa may ingon sa anghel? Escape for thy life, look not behind thee. Oh? Look not behind thee. Luwasa ang imong kaugalingon, gigunitan pa sila sa anghel, ayaw og lingi. Kinabuhi og kamatayon nakatayaan na. Oo. Ang sugo lang, ayaw og lingi. Ayaw og lingi. Mura na. Kung matinumanon ka, kung masinugtanon ka, sayon o sayop? Lisod. Ha? Sayon ra kayo. Pero kung dili ka wala ta maanad, wala ka na may moto, no? Sa tong moto gani? Wala ay moto ana. So diri mga igsoon, tingnan tan-awan ninyo ha, atong basahon. Mabasa man ninyo, no? Mabasa para sa mga tinaog mata. Mabasa ba? Ha? Okay. Ingon diri. But notwithstanding the warning, Lot's wife, whose heart was in the city devoted to destruction, he did not obey, but looked behind her, and was changed to a pillar of salt in the way. Nga naman, unsa man ang hinungdan, nga simple ramang gyud unta to, naa naman siya sa gitawag na plain, luwas na lugar, pero nga naman, namilingi pa man siya sa yung ramang gyud unta. Kamo, limbawa, ang duha ka dagkong syudad, distraction ang ma-destroy. Tapos ingayog lingi. Tapos naman kay curious kung sa akong tanawon, tingali, na mangutana kung unsa, napod ko ikasulti. Siguro, pero wala ta kay balo. Pero diri mga igsoon, nga ay hinungdan, nga nung milingi ang asawa ni Lot. Ito, while her body was upon the plain, na nasa luwas, her heart clung to Sodom. Samtang ang iyang lawas ay tuan na gyud sa luwas. Tuan na siya sa gawas. Asa man ang iyang kasing-kasing. Maura gihapon na. Bisan naata simbahan, karon physical. Naata simbahan, tapos ang atong una-una, tuwa sa atong trabaho, tuwa sa kaysa nasa. Diri, ang asawa ni Lot tuwa na sa layo, pero ang iyang kasing-kasing, sa una, namuyo mi sa bukid yun. Kay mo lagi na country living. Adto mi sa bukid. Pagdating sa bukid, gi-practice man gihapon namo ang mga kinabuhi namo kung unsa didto. Didala man gihapon ang video didto. Sige gihapon patukar. Pag bukid ra ba muya, bisan to kas ubos, ato kas babaw, batig yun. Samo na siya. Kini, wala na siya sa Sodom, pero ang iyang kasing-kasing tuwa gihapon sa Sodom. Ingon dire. And she perished with it. She rebelled against God, cause His judgment involved her possessions and her children. Ruin. Nganong nasuko siya sa Ginoo? Nganong hinlingi siya? Tungod kay kadtong mga butang na ilang na-possess. Naangkon. Nakapundar na sila. Tapos kauban pagyud ang iyang mga anak. Kinsang inahan dili kuan. Imo mga anak didto, mayoran nimo, giluwas nimo imong ugali mo, imo anak didto. Nabilin, apil, nasunog, dili ka mulingi. So murag na gyapon siya kuan, murag na po gyapon siya rason. Pero si Abraham, nganong hisunod siya sa Ginoo? Nganong hintuman si Abraham na, si Abraham ba to? Katong patyon ang anak? Ha?
ngano man pangutanon ta mo, nganong misunod man si Abraham sa Ginoo tungod sa pagtuo. Mutungod na gyud sa pagtuo, ngano man tan-aw na si Abraham nakabati rang gyud siya tingog. Sa tingog na iyang nabati, ingon ang Ginoo sa iya, Abraham, ayaw sundog sa mga Kaldian. Na ang mga Kaldian, maghalad siya og mga tao. Oo, ang imong ihalad, kuan ra gyud, kanang karnero na walay kasaway, ayaw sundog sa mga pamaagi ng mga Kaldian na muhalad sila og tao. Mauna ang tudlo sa Ginoo, una kang Abraham. Nakasigurado si Abraham na kadtong tingog na iyang nabatian, tingog to sa Dios. Ikaduhang tingog na iyang nabatian, opposite na sa una. Ingon dito, Abraham, ihalad ang imong anak, maghalad ka og tao. Pero ingon siya sa una na Abraham ayaw og halad og tao, ayaw og sundog sa mga Kaldian. Pero pagkaduha niya pagkabati, ihalad ang imong anak. Ikaduha, kadtong anak ka, gisaad ba gito sa Ginoo? Niana nga imong anak, mudaghan ang mga tao, mahimong sama sa buhangin sa dagat, bituon sa langit. Pero nag-ingon ang Ginoo na ihalad ang imong anak. Bisan kinsa sa inyo, naagyoy rason na makipag-argumento sa Dios. Nga naman, ingon ka Ginoo, dili maghalad og tao. Kay practice na sa mga Kaldian. Pero karon mo ingon ka pod na ihalad na ang tao. Pero nganong misunod si Abraham? Tungod kay ang una nga voice na iyang nabatian, tiyak siya na nga kaduhang nga tingog na iyang nabatian, usara nga tingog. Nabasa na ninyo, nabasa na ko na sa Spirit Prophecy. Bisan contradiction ang mensahe o mensahe na una, mensahe kaduha. Pero sigurado si Abraham, nagkadto nga iyang nabatian nga tingog una, mao gihapon to nga tingog sa ikaduha. Mauna siya mga igsoon. So dirita mga igsoon, ang atong oras mag-alas 12 na gyud. So dirita, ako na lang ikwento. Sa lesson na to ganina, nganong naluwas si Lot tungod kay nakakat-on si Lot sa gitawag na politeness and hospitality. Kay kung wala siya makakat-on ana nga lesson, ingon dira, might had been left to perish with the rest of Sodom. Kauban si Lot na mamatay sa Sodoma o Gomora. So diri na ta. Ako na lang ni kwento. So dirita sa panahon ni Moses, unsang pangyayari kang Moses na wala gyud ma mission accomplished. Kadtong ingon ang Ginoo na Moses dada ang katawhan didto sa yutang saad. No? Nganong napakyas man si Moses? Unsa may gisulti sa Ginoo? Unsay ingon sa mga tao? Nganong gidalaman mi ninyo diri sa kamingawan aron mamatay? Dili man ni lugar na umahon, dili wala po'y granada, wala yung sa padiha. Sa batong mga giingon, walay higera sa bato, walay ubas o walay tubig. Unsa ingon ini aron atubang sila sa Ginoo. Ginoo, sige na yaw-yaw, sige na kuha ng mga tao, reklamo. Ingon ang Ginoo, sige. Tiguma ang katilingban, tapos magsulti ka sa bato. Ang gingon diri na magsulti ka mo sa bato, magsulti. Unsay gibuhat ni Moses? Ha? Unsay gibuhat ni Moses? Ha? Ang gibuhat ni Moses iyang gibunalan. Unsa may gisugo sa Ginoo? Musulti lang. Pero ang gibuhat ni Moses, gibunalan niya ang bato sa kapila, sa makaduha. Pero ang gisingon sa Ginoo sa iya,
magsulti lang. Kana lang. Ang gingon sa Ginoo, magsulti ka mo sa bato. Pero ang gibuhat ni Moses, gibunalan niya ang bato. Gisunod kahan niya, sa 12, ingon ang Ginoo, tungod kay wala kamo mutuo kanako, aron mabalaan, pagbalaan kanako sa mga mata sa mga anak ni Israel. Diferensya man, kay ingon sa Ginoo, magsulti lang kas bato, iya mahinong gibunalan. Ingon ang Ginoo, wala man si Moses magsulti. He did not say, God will now show you another evidence of His power and bring you water out of this rock. He did not ascribe the power and the glory of God. Wala siya magrepresentar sa Ginoo. Nga naman, kamo nga mga malalisod, kamo na mga kuan, mga murmurers. Ana mo siya. So diha mga igsoon, sa usalang kasala, gitugutan sa Ginoo na si Moses mamatay. Pero ang plano sa Ginoo, dili gyud unta mamatay si Moses, sumala sa patriarch si prophet. So diha mga igsoon. So kana nga sala ni Moses, ingon ang Ginoo, kamo dili mo angayan na makadala sa mga tao didto sa yuta nga saan. So dire, ngano man nakasulti man si Moses, nganong wala man niya misunod, disunod ang instruction sa Ginoo, ngano man tungod kay naunsa man si Moses? Ha? Naunsa siya? Nasuko siya. Once na masuko di ay ta, impatient in anger. Imbis na musulti ka sa bato, mo gani ingon ng spirit prophecy, kung suko ka, ayaw pagsulti. Kung suko gani ka, ayaw disiplinahang imong anak. Mutuo mo anak, nakapagsuko ka, ayaw daw bunali ang imong anak kung suko ka. Ayaw ba siya pangaralan ba? Ang mga ulitaw talaga dire, once na maminyo mo, sa una ulitaw pa ko, ingon ko sa akong ginikanan, sayon ramang yung kayo mag-atiman o bata ba? Dali ramang kayo magkuana. Mo, bat-bat ka, nana. Pero na naghihimo ng ginikanan, dili lalim na akong anak. Kung di ka kabao, di na mo mapasunod. Lagi. Kay, na naman na sila yung una-una. Kabao, na naman sila yung mga kaugalingon ng mga kuan. So, mga igsoon, ingon dito, sa Child Guidance 251, dili nimo dili nimo sermonan ng imong anak. Dili nimo siya sermonan kung suko ka. Di mo pud nimo siya pwede bunalan kung suko ka. Nga unsa man da isulti nimo pag suko ka sa imong anak? Unsa man na pulong na imong masulti sa imong anak? Positive, negative. Ha? Kung suko ka po, tapos musukol imong anak, bisan wala kay planong bunalan, unsaon na lang nimo? Bunalan, alam. Injustice na siya sa Ginoo. Ang bata na mga gagmay, di gyud na nimo pwede bunalan kay natural sa bata na likot, malikot, energetic. So mao na siya mga igsoon. Once na masuko ganita, di nata kasabot, di nata kasunod. Mao gyapon si Usa. Si Usa kay balog yun siya na dili yun pwede gunitan ang Ark of Covenant sa panahon pa ni Moses. Pero nganong gigunitan man gyud ni Usa? Pag gunit ni Usa, unsa may nahitabo? Namatay siya. Ngano man? Nakahibalo naman gyud siya sa una pa. Utro-utro na. Seremonyas na sa mga Levites. Kay balo na gyud siya ana. Pero ang pangutana, nganong gigunitan ni Usa? Tungod kay naunsa man day si Usa? Nasuko siya asaman. Nasuko siya sa oxen. Unsa man yung oxen? Nasuko siya sa baka. Once day masuko ta, di na ta kay balo kung unsa ang kung tama pa ba atong gipansulti, tama pa ba ang atong mga kuan. So kay balo gyud si Usa na bawal gyud gunitan pero nakagunit siya tungod kay nasuko siya. Si Moses, siya ang meek na si Moses. Pero nakabuhat siya og
kasala tungod kay nasuko gihapon si Moses. Suko siya. Si Usa, suko gihapon. Suko gihapon og kadto, muna impatiently nawalan siya og pagpailog. So mao na siya mga igsoon. So diri na talas. In heaven, there is a perfect order, perfect obedience, perfect peace, and harmony. Those who have had no respect for order or discipline in this life, sa atong kinabuhi karon, would have no respect for the order which is observed in heaven. They cannot never be admitted into heaven. Dili gyud kuno madala dadto sa langit. For all worthy of an entrance there, where will love, order, and respect discipline. The characters formed in this life will determine the future life. When Christ shall come, He will not change the character of any individual. Kung pag-abot sa Ginoo, kung kita masukanon, di ta mabago. Bisan unsa, kung kita yaw-yawan, kung kita, di ta mabago. So, dito sa langit, kung gusto ta mo adto sa langit, tun-an nato kung unsa ang order nadto. Unsa ang gitawag do perfect order, perfect obedience, perfect peace, harmony dito sa langit. So karon gusto man ta mo adtong langit, gusto man ta mo tan-aw didto. So atong paningkamutan mga igsoon na sa bisan gagmay na mga butang na kinahanglan ato gyung sundon. Oh, mahimo gid ta masinugtanon kay kung dili daw ta masinugtanon dire, dili gyapon ta masinugtanon didto. Tanan masunod gyud, basta masinugtanon ka, masunod gyud ang kabubuton sa Ginoo. Ug diri ra kutob maayong udto sa atong tanan. Happy Sabbath.